Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapa. Yung mas masaya ang palakpakan na sigawan! Tama ka dyan! Ako ito nga mga kapatid, Team Bahay at Team Online. Walang sinabi ang TikTok dance ng team ni Ryle. Di ba, Ryle? Alam mo, aminin mo, Donita, mas nahirapan ka magturo sa team mo kaysa sa steps, no? O hindi ano ka ba? Ako pa ba? Pero anyways, ako awat na nga muna sa TikTok dance. Pasiklaban mga problema nyo. Pag-usapan natin yan. Ako po si Donita Knows, saying no to chismis at sa usapang panis. Dapat laging sa totoo at fresh lang. Tulad ng team Puti! At ako naman si Ryle Santiago, ang pinakasariwa sa pamilya, hindi tulad ng katabi ko. Huwag ka nang kumontra, Donita! Ako naman talaga ang pinakabata. Pero tulad ng Team Pula, puno ng wisyo at ng talino. Heart, heart, heart! Team Pula! At kayo naman mga kapatid, ang aming love, love, love dito sa Face to Face Harapan! Humanda na sa kanilang ekspertong POV. Please welcome ang ating harapang tagapayo. Ang ating takbuhan sa usapang batas ng tao, Attorney Rob Gozun. At tagapaalala sa mga batas ng nasa itaas ang ating guest tagapayo, Pastor Jeff Elescopides. At sa kanya, numero 1 batas ang pangangalaga sa sarili, Doktora Camille Garcia. Ang gusto niyang i-pretending, kaayusan. Kaya 1 million and up views na natin sa online. Kung naniniwala kayong lahat ng problema ay may solusyon sa kanya, heto na ang ating pabasang referee, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Okay, tama na. Ayun, ang ganda. Aba, bagets! Nag-gets silang lahat. Fresh na fresh! Meron silang bonus. Hello, Donita and Ryle at sa ating trio tagapayo. Magandang hapon. Ito po, kwento ng pangungutya at panghuhusga sa anak ang inilapit sa atin. Ang kanyang inirereklamo ay ang dati niyang kasera na walang tigil daw sa panghuhusga sa buhay nila. Bakit naman siya nakikialam? Ano ba yan? Kaya mag-iingat kay Madam Pakialamera. Lahat ng galaw ni Dalisay ay napapansin at nakikita. Pati panlabas na kaanyuan niya ay pinipintasan ni Vanessa. Nakakabayad si Dalisay kay Ate Eva. Ang dami pong mga chismis pang chinichismis ni Dalisay kay Ate Eva. Kaya puno na si Ate Eva. Hindi porket ganun po ang itsura ni Ate Dalisay na bulldog, eh siya naman po ay bulldozer. Ano, Dalisay? Pintaserang kasera kaya ay umubra pa sa oras na siya'y mabayaran sa upa. Ayan, madalas daw siyang tawaging bulldog. Ay! Sama naman nun. At masamang ina. Naku, doon na ako sa bulldog kesa masamang ina. Ayan, ng dati niyang kasera. Ang nagrereklamo, Dalisay, humarap ka na. Napaka-Dalisay. Hi, Dalisay. Ano nang kwento? Bakit? Ano ang problema? Kasi po, lagi niya po akong binubuli, tsaka po yung anak ko. Sinasabi niya po, pinamamalita po niya na ba't daw po nakikisama yung anak ko sa
tomboy, gano'n. Ay, yung anak mo may kinakasamang tomboy. Opo, wala naman po sa akin problema kahit makisama siya sa tomboy. Correct. Dahil kung sino po mahal ng anak ko, yun po ang ano ko. Tama, yes. Wala naman po siyang karapatang husgahan yung anak ko, di ba? Tsaka po lagi niya po akong tinatawag na pangit, gano'n, kung ano-ano po sinasabi niya sa akin. Ilan kayo sa bahay? 5 po kami. Isa 5? po apo ko, tsaka 2 kong anak. 2 anak? Opo. Okay, tapos yung kasi nagre-renta kayo. Opo. Magkano renta? 3,000 po. Nakakabayad naman kayo. Hindi po, 3 buwan po ako hindi nakabayad sa kanya. Tapos po, kinuha niya po iba kong mga gamit. Ay? Kasi, Talaga? Kasi po, hanggat hindi ko raw po naibibigay sa kanya yung ano ko, yung kakulangan ko, hindi raw po niya bibigay mga gamit ko. Bakit kayo hindi nakakabayad, Kasi Nay? po, bigla po nawala ng anak po yung asawa ko, driver po siya. Ngayon po, Okay. bigla po siyang nawala ng anak po dahil po nabugbog po yung asawa ko. Nabugbog? Opo. Bakit? Sa ano, nagkapikunan lang po sila nung nagtatawag sa Sangandaan Divisoria. Okay. Tapos po, Driver ng ano ba? Sangandaan Divisoria po. Hindi, driver siya ng Jeep ano? po, jeep. Jeep. Okay, tapos? Tapos po, hindi na, naano po, na-discussion po yung asawa ko na yung kilay niya pumutok. Opo. Tinakasan po siya ng bumugbog sa kanya. Teka muna, ano 67 nangyari po. doon? Siguro inuman. Hindi po, yung nagkaano lang po sa tawag at saka sa bayad ng ano. Hindi, di ba? Nagtatawag po yun eh. Ngayon po, yung asawa ko driver. Ngayon, parang naano po siya sa bigay ng bayad namin. Kasi po, yung tinatawagan namin, yung nagtatawag ng jeep. Binabayaran namin. Okay. Opo, ngayon po, 5 piso lang naibigay ng asawa ko dahil hindi naman po napuno. Nagalit yung, yung tao. Barker. Pagbalik po ng asawa ko, binugbog niya. Wow. 67, 68 na po yun. 68? Opo. Wow. Grabe. Oo, syempre nangihina ng katawan, 68 years old, ano? So, yung nambugbog na kawala, Hindi Nireklamo po namin, kaya lang hindi po siya nakulong. Kasi po yung pong medical legal na binigay sa kanya, hindi po siya pang kulong, pang barangay lang daw po. naku, isa pang problema yon. O anyway, balik tayo dun sa hindi kayo makabayad ng renta. Kasi, attorney, syempre, paano yon? Merong utang sa kanya ng 10,000. Hindi ba sa bangko merong garnishment? Yes po, Hindi pero- ba yung kukunin ng ari-arian mo pag hindi ka makabayad? Sa ganito ba, ganun din yon? Pagka po merong written agreement, pagka po pwede po yun, kaso po sa kanila naman yung ordinaryo nangyayari dito sa atin sa Pilipinas, usapan lamang. Pinagbabawal po ng batas under Article 287 na ang isang taong may nagkakautang sa'yo ay kukuhanin mo yung gamit niya bilang kapalit nang hindi po kayo pumapayag. That is light coercions po na maaari yung kasera ninyo ay maparusahan po ng aresto mayor at saka fine ng 15,000 pesos. Ay, bawal. Hindi naman niya kinuha bilang kabayaran. Kung hindi, parang hostage. Collateral. Parang sangla. Light Parang coercion sangla. pa rin. Pwera na lang kung pumayag kayo. Hindi po, kasi nga po wala po akong magawa eh. Basta kinuha lang niya. Opo, wala po akong magawa eh. Kasi hanggat daw po hindi ko binabayaran yung kulang ko, hindi niya, Ano yung mga gamit na kinuha? TV, ventilador, tapos yung tawag dito, yung radyo po, speaker. TV, ventilador. Wala kayong ventilador, mainit. Wala po. Paypay. Opo, paypay lang. Ayun. So, yun ang sinasabi ng batas pala. Bawal pala yun. Ayan. So ano naman yung pakikialam niya sa love life ng anak mo? Mapupunta daw sa impyerno. Opo, sinabi po niya na baka hindi daw po ba ako natatakot mapunta sa impyerno ang anak ko dahil nakikiano nga raw po sa tomboy. Sabi ko, ano naman pong pakialam niya, di ba? Ano pong karapatan niyang husgahan ng anak ko? Siyempre po bilang isang ina, di ba? Kung sino po mahal ang anak ko, yung po nga Tama dyan. Tama ka dyan. Nay, tama yun. Hindi po kailangan husgahan yung anak ko. Okay. So,
Buti hindi kayo pinapaalis. Kasi 3 buwan na kayong hindi nakakabayad. Kasi, hindi ko na nga po inaano, kasi nga po nasa kanya po iba kong gamit eh. Hindi po ako talaga umaalis sa kanya. Okay, pinapaalis na kayo? Pinapaalis niya na po kami. Kaya lang po, wala naman po kaming upahan. Ayun. Saan po kami, wala naman po akong pang-upa. Oo nga, pero ano rin yun, hindi lahat naman yan kasalanan ng kasera mo. Opo, kaya kasi nga po. dapat nagbabayad kayo ng upa. Kaya nga po. Yung mga anak kasi dapat tumutulong na talaga sa bahay yan. Correct. O pinatigil pa yung asawa mo sa pagtatrabaho. Opo. Wala naman palang ambag. Meron na nga po kasi siyang kinakasama. Tomboy, di ba? O ngayon, pero may iba silang tirahan o doon din Hindi po, nakasiksik? doon din po. O doon din? Opo. Ay, ibang klase ano. Okay, so eto ha. Yan ang kanyang panig. Panig po ni Dalisay. Ito naman ang itinuturong ng bubuli at nangihimasok sa buhay ni Dalisay. Ang kanyang kasera, si Vanessa. Humarap ka na. Okay, Vanessa, hindi daw sila nakakabayad ng renta. No? 3 buwan na, sabi nila. Ang tanong ngayon nila, bakit daw gano'n na lang ang iyong pananalita tungkol sa kanyang anak at bakit mo daw kinuha yung gamit at bakit daw hindi mo sila maintindihan sa kanilang estado sa buhay at marami pang ibang tanong. Pero huwag ka muna sumagot ha, kasi magbabalik ang Face to Face Harapan! Face to face. So ito na yung tanong na nakasabit. So si Vanessa ang kasera. Aminado ka ba doon sa lahat ng kanyang sinabi na pangungutya, panghihimasok sa buhay, at yung masakit na mga pagsasalita? Totoo naman po yun. Ganon din naman po siya sa akin eh. Bakit kailangan mo kaming ganunin sa... Ikaw ang nangunguna, sinasabi mo marami akong lalaki. Wala ka namang papatunayan. May anak kasi ko Yan po sa akin kasi sino nagsabi, di ba? Hindi Ikaw yung mismo ganyan. daw, ikaw mismo. Wala akong sinasabi. Hindi, meron akong tao magpapatunay yan sa'yo. Marami ka na ang atraso sa akin. Marami ka ng pagkukulang. Gagawan mo pa ako ng istorya. Ikaw nga sinasabi mo sa akin, ganun ako. Aminado naman ako doon. Oy. Ikaw, aminin mo yun sa'yo. Wala akong dapat aminin. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Meron akong tao magpapatunay niyan sa'yo. Yan po sa akin kasi yun yung sinabihan ko. Yung biker nyo. Oo. So, yung biker namin, sinasabi niya po, lalaki ko. Ang pangit-pangit ng biker na yon. Ang tanda-tanda nun. Ang ganda ko naman para doon sa pangit na yun. Wala. Lagi siyang wala, pero nandun naman po. Dapat po, kausapin niya po ako. Correct. Magsabi paano po, sa akin, ma'am, hindi nahiya ka po muna akong kami magsalita sa makakabayan. kanya eh. Naiintindihan ko naman po yun. nahiya po ako. Kaya lang po, Pero mahirap po yung umiilag ng 3 ang gawa buwan. po niya, tatahanapin ko po siya doon. Dapat nga po siya ang unang magpupunta sa akin. Kasi may atraso siya. Ano ang nauna? Yung pagsasalita ng masama at pakikialam o yung hindi ka nakabayad? Yung hindi po nakabayad sa kanya. Okay, syempre kasi asar ka, di ba? Aminado ka naman, nasasabi mo yung mga Sinabi ganong ko mga po salita. talaga yun. Kasi nga naaasar ka dahil panay ang ilag mo nga Opo. sa iyong Naamin ko pananagutan. naman po yun. Sabi ko nga kanina, ang hirap umilag ng 3 buwan, ha? Ano yun? Katok siya ng katok, hindi ka sumasagot. Sumasagot naman po ako pag nandun ako eh. Okay. Siguro po natataon lang na talagang wala ako. Paano pa kayo makakabayad yan? Nagpatong-patong na Makakabayad nanay. naman po ako sa kanya eh. Nakiusap naman po ako sa kanya na kung pwede. Nakiusap naman po ako na kung pwede. Pagka nagkatrabaho na yung anak ko, tsaka babayaran ko siya. Nag-apply naman po nag-apply na po yung anak ko sa trabaho. Kaya po kinuha ko yung gamit for the meantime. Sabi ko, kunin ko muna to, sa akin muna to. Kasi andyan pa kayo, tumatakbo yung uli yung buwan. Paano naman yung pag-aaral ng anak ko? Doon ka pinukuha. Yung pagkain namin, doon ko pinukuha sa paupahan ko. Ayun. Sabi ko, yung gamit mo nandyan lang. Mamangutang naman po ng pabayaran, pero yung ipahiya niya ako, di ba?
ano yun, di ba? Paano ka ba niya pinapahiya? Sa harap ng maraming tao ba? Opo, pinamamalita niya rin na hindi ako nakakabayad sa kanya. Sinasabi ko lang naman po yun, pagka nandun lang kami sa compound. Oo. Pero yung sakali naman po. Pero masakit pa rin po yun. Mas masama naman siguro yung ginagawa niya sa akin. Wala kang ebidensya. Meron, no? Meron ako ebidensya. Kasama ko. Meron bang petsa na ipinapangako ninyo na Ma'am, wala mababayaran? pa po akong petsang may papangako sa kanya kasi nga po, wala pa po akong sapat na ipapaan sa kanya na. Matagal na ba sila sa inyo? Opo. Mga gaano katagal? Mga 8 months na po. 8 months. Pinagbibigyan ko naman po. Yung unang 5 buwan, okay naman. Hindi po. Yung unang 5 buwan? Hulog-hulugan po. Hulog-hulugan din. So, nakahulog na ng pang-5 buwan. Pautay-utay lang po. Oo. Kaya nga. So, okay na yung 5 buwan. 3 buwan ang natira. Ayun. Pang-4 na po sa susunod. Magiging pang-4 na. Pero ikaw naman daw ay umabot naman sa panghuhusga doon dahil doon sa anak niyang... Paano po nakikisabat na rin po sa usapan namin? Hindi na rin po tama. Kami lang po dapat ang nag-uusap. Na dapat pagpaliwanagan niya yung mama niya na humarap sa akin para makiusap. Okay naman po ako ikausap eh. Kaso po, parang pinagtutulungan pa nila ako mag-ina. Hindi naman po totoo yun, ma'am. Hindi naman po totoo. Parang gantihan ang nangyayari Pero sa po inyo. sila buong pamilya. Ako mag-isa lang. Hindi ko pinapakialam yung asawa ko tsaka anak ko. Ganon. Ilan ang anak nyo? Isa lang po. Isa lang. May trabaho din ang asawa? Yung asawa po ninyo, walang trabaho. Wala. Talagang kabuhayan lang ninyo itong parenta. Ilang kwarto ito? 4 po. 4. Kwarto lang? Opo. Ayun. Yung dalawa po, parang studio tayo. Ganon. Yung sa Oo. kanila, common yung CR. So, pinapaalis mo na sila? Hindi naman po. Hindi Tantanan lang po ako ng paninira dahil binata na po yung anak ko para pong, siyempre, yung ego po nung anak ko, di ba po, pagka may nababalitaan na, Mama, ganun daw, Mama. Siyempre, mawawalan kami ng peace of mind sa bahay. Kasi yung anak ko, binata na kasi siyempre, tapos na-involve ako kung yung lalaki, tangit pa. Yung sa upa. Concern lang naman ako dun sa anak mo. Kahit concern, hindi ka dapat makikialam Kasi sa ayoko amin. siya mapunta sa impyerno. Bakit tumatala sa impyerno? Okay, pag-usapan natin, mapupunta ba sa impyerno ang anak ni Dalisay? Hindi po sa akin lang naman po yun. Kasi po wala na po ako maipukol sa kanila dahil dun sa sakit nung nararamdaman ko tsaka nung anak ko, then yung asawa ko. Okay. Sandali lang. Teka mo, may pastor tayo dito. Sa pagbabalik po natin, alamin po natin mapupunta ba sa impyerno ang mga bakla at tomboy. Ayan. Okay, maghanda kayo. Yan na nga. Doon na napunta usapan natin. Hintay ninyo ang sagot sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Pula! Face to face. Mapupunta ba sa impyerno ang mga bading at ang mga tomboy? OMG! Bakit tayo nadamay dito? Ay, hindi pala ako nadamay. Lalaki pala ako. Wala, trabaho lang talaga to. Lalaki ako, Ano na, pre? Hoy, ano na? Ninenervyos ako sa'yo pag ganyan ka. Parang sinasaniban. Okay. Alam nyo, ito po'y medyo malagkit pa ring issue, di ba? Malagkit pa ring issue ito. Sabihin mo nang meron ng LGBT+, QIA+. Pero, meron pa ring mga Donald Trump, di ba? Na gano'n ang paniniwala. Meron talagang mga relihiyon, mga paniniwala. So, talagang may paraan yan para maging sensitibo na lang tayo sa pagkakaiba ng ibang tao. Sarili nilang journey yan eh. Ako kay Ate Vanessa, careful lang to say stuff like that na yung anak mo mapunta sa impyerno. Ate Vanessa, baka magkita pa kayo ron. Sige. So, ikaw pala number 1 na lang doon. So, okay, ingat tayo.
para to answer this correctly, para not pertaining to a particular kung gender o ano, ang clear po sa Bible, paano ba mapunta sa impyerno? Ang sabi po doon, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kamatayan, ng kasalanan, ay kamatayan. The word pong ginamit dito, I studied a little bit of Greek. Necros, eternal death. Now, sino ngayon yung makasalanan? Ito rin sinabi sa Bible. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat daw po, nung pinanganak. Tinan mo kung may pusod ka. Kung may pusod ka, makasalanan ka, okay? Galing tayo kay Eva at Adan except si Jesus na hindi po dumaan sa linya po ng tao dahil siya nga ay conceive ng Holy Spirit. Now, kung lahat makasalanan, lahat papuntang impyerno, sino ngayon mapupunta sa langit? That's a good question. Now, ang maraming Pilipino gumagawa ng kabutihan kasi dinisip nila, do good works, you're gonna go to heaven. Yung po kabaligtaran sa Bible. Ang sabi sa Biblia, not by good works, para daw hindi tayo makapagyabang sa Diyos. Kung mapupunta sa langit ang taong mabait, eh di bakit pa bumaba si Jesus kung pwede rin naman gumawa lang tayo ng kabutihan? Kung ganun po ang labanan, dapat pinadala niya accountant, hindi savior, para bilangin ilan na good works mo. Pero very clear kay Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one will go to the Father in heaven except through me, sabi ni Jesus. So yung tanong mo, Ate Coring, mapupunta ba sa impyerno yung anak ni Ate Dalisay? Hindi ko alam. Pero alam ko kung sino mapupunta sa langit. Ang mga tumanggap sa kapatawaran na inalok ni Jesus nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. So, lahat tayo rito papunta ng impyerno the moment kay panganak. So, hindi na question yung, pupunta ba ako impyerno? Papunta ka ng impyerno. Kung di nang ialam si God, John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Kung di siya nag-intervene sa history ng mankind, lahat tayo papunta na rin naman ng impyerno. Kaya dapat magpasalamat tayo. Sabi sa Bible, it is by grace you have been saved. It's only by grace kaya ka mapupunta sa langit if you believe in your heart that Jesus Christ died for you. So, to answer your question din naman, Donita, mapupunta ka sa langit. Kung mag-uusap tayo mamaya, tatanggapin mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas. Amen? God bless you. Well done, well done. Okay, so kampihan time tayo ngayon ha. Mula sa panig ng nagrereklamo ang karelasyon ng anak ni Dalisay. Ay, hindi pala anak mo yung karelasyon niya. Okay? Dada, humarap ka na. Okay, Dada. Nasaan na si anong pangalan ng anak mo? Reyna po. Ha? Reyna Micaela. Reyna. Bakit kay Dalisay ka kumakampi, Dada? Nasama ko po kasi yung anak niya. Oo. Siyempre, saan po papanig sa kanya po. Oo. So, ano ba yung masama na ginagawa ni... Paninirang puri po yun. Ano nga ang mga sinasabi? Pampupunta rin yung anak ni Ate Dalisay sa impyerno. Tsaka, pinuha yung mga gamit nga po sa amin. Ayun. Walang pahintulot ni Ate Dalisay. Walang pahintulot. So, ito ay parang ikinasasama ng loob ninyo. Kasi syempre, parang siya, naninirang puri. Opo. Okay. So, anong nagiging epekto sa pagsasama ninyo ni, nung anak ni Dalisay? Parang nai-stress po. Nai-stress? Nag-tricycle po. Ha? Nag-tricycle. Tricycle. So, may kinikita kahit kaunti? Meron naman po. Motor ba o... Motor po. Ah, motor. O di mabuti naman. So, nakakamagkano ka sa isang araw? Depende po. Pero nakakaraos po. Sa araw-araw. Nakakaraos naman sa araw-araw. Ay, ilang taong ka na? 29 po. 29? Opo. Okay. Yung anak mo, 18? 19. Ayun, okay. So, dapat siguro, since sa'yo nakikinig yung si Reyna, kailangan magpatuloy ng pag-aaral yun. Neto pong mag-end po siya ngayon taon eh. Oo, dapat. nga po siya. Tapusin ninyo high school, tapos pwede namang vocational arts ng 2 taon. Sinabi po niya sa akin mag-aaral daw po siya ulit. Oo, pwede yun. Mapayag naman po ako kahit po may karelasyon siya, basta mag-aaral siya. Correct. Oo. Ang pinakamaganda talaga, lahat kayo may pinagkakakitaan. Opo. Kasi malakas ka pa, May Dalisay, Opo. kailangan magtrabaho ka rin.
Tapos, yung nanay, ewan ko lang kung kailan siya magsisimulang mag-aral, pwede namang part-time yung trabaho mo. Habang nag-aaral siya, ikaw nag-aalaga, pagbalik sa bahay, ikaw naman ang magtatrabaho. Kailangan sama-sama tulong-tulong, hindi yung iisa lang ang kumikita. Nag-ano po ako minsan, naglalabandera. O ayan. Opo. Wag lang minsan. Okay, so meron tayong mahahanap na solusyon dito. Pero pakinggan muna natin kabuuan ng panig naman ni Vanessa, ha? Mula naman sa panig ng nagrereklamo, eto na, ang kakampi. At sabi mo nga, meron kang pruweba. Narito na si Alan. Humarap ka na, Alan. Gusto nyo? Oo, pangit ka pa nga sa akin eh. Yan daw ang lalaki ko. Oh, ano? Payag ka? Hindi ba ako, Bogi? Hindi, di ba? Ay, di ba? Pangit. May tanong po ako, curious lang. Kuya Alan, buti po kinakampayan niya pa si Vanessa kahit ilang beses niya po tinawag kang pangit. Aminin mo, pangit na ako eh. Bakit daw kinakampihan mo ko kahit sinasabihan kitang Wala kasi lang pangit? ginagawa sa akin ng chismis eh. Ano ba yung ginagawa ko? Okay? Minsan ganun eh. Kahit sabihan mo na sabihan ng pangit, basta mahal mo, tanggap mo. Di bali na kulang ang ipin kung nabuo ako sa'yo. Mang Alan, ilang taon ka na? 62 po. Ha? 62. 62. Ayun. Pag-gets. Bakit mo kinakampihan si Vanessa? Ibigyan ko lang po ito. Ibigyan ko lang po ito. Flash ko yan. Lahat ng kasi na ginagawa sa akin ito. Kasi color din po ako sa kanto ng pao eh. Tatawag din po ako ng chip eh. Ibigyan ko rin siya. Pero attorney, meron na bang karapatan si Vanessa na i-evict sila? Meron na po. Kasi dahil wala naman silang kasulatan, no? Sila po ay nangungupahan lamang by tolerance. Ayan. So dahil ngayon hindi na siya nakakabayad dahil ay pwede na ho siyang i-demand na paalisin. No? Sa tamang proseso naman. Okay, Ayun so na nga po yung bayan eh. although sinabi ni attorney kanina, Vanessa, na bawal daw yung pagkuha ng gamit, bawal din po yung manatili po kayo dyan sa kanyang teritoryo. So, ang tingin ko kasi dito, Dapat parang manatili. pinagbibigyan niya rin kayo, kahit paano, dahil kayo naman talaga Ba't di ang po may pagbibigyan? utang. Nasa kanya yung gamit. Hindi ko naman kinuha yun ng walang paalam eh. Hindi ka nang paalam. Hindi ko pwedeng kunin yun dahil nakasarado ang bahay nyo. Kinausap ko si ate. Remorse Assurance talaga lang yun. Wala kami- na bago kayo umalis, kung kailang buwan Wala kayo kami dyan, talaga. pinangahawakan Wala ako na na eh. mababalikan nyo yung gamit. Pagdating namin mang wala na yung TV namin Hindi eh. pwede Totoo nakapadlock ang yan. bahay nyo. Hindi ko pwede busukin ang bahay nyo. Kahit akin yun, nangungupahan kayo. Sino magbubukas ng ano eh? Nakita ko sa Bukas talaga yun. Ano, Hiningi Hindi, ko sa'yo pwede ba yung yun. ano? Nakabukas mo. Pwede ba yung isusoli niya yung gamit nyo, pero aalis na kayo dyan? Okay, okay lang Pwede naman naman. po sa amin yun. Kaya lang po, wala pa nga po kami maupahan. Kung titigilan natin lahat ng paninira, Wala pong kunwari, problema. tigil putukan na, di ba? Ceasefire, tigil putukan na, kayo ang mayroong utang. Yan. Pagka tinanggal na natin yung paninira na yan, ang punot dulo pa rin ay magmumula sa inyo. Kailangan talaga Magbayad. magsumikap tayo para may maibayad tayo kahit pa inot-inot. Di ba? Kasi pinatitira pa rin niya kayo dyan sa bahay niya. Pero ano kaya ang solusyon dito? Ha? Kung paano sila magkakasundo, titigil na ang kanilang mga bibig at mababayaran na ang rentang utang. Paano natin ito tutuldukan? Malalaman natin pagkatapos natin pakinggan ang ating trio tagapayo sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Pula! Face to face. Kayo ba'y nahusgahan na ikaw? Bakit? Talagang... Kay Donita talaga tumingin. Oo, kay Donita tumingin. Ilang beses yan sigurado? Bata pa lang ako. Oo. Diba? Kinukutya naman na talaga ako. Usually, mga bading naman talaga nung bata pa lang. Ngayon kasi medyo tanggap na. Pero noon,
nung bata ako talagang hindi. As in talagang malala yung, bakla, ganyan. Mapunta kayo sa ano, ganyan kayo. So, usually, ganun talaga yan ko rin. Nasa sarili mo naman na yun kung tatanggapin mo o hindi. Pero ngayon sa batas, meron ng ganon, di ba, attorney? Yung bawal bastos law. Yes. Kasi naghahanap buhay naman ng marangal si Dada. Kahit paano siya ang tanging kumikita para dun sa pamilya. Tulungan nyo naman si Dada, Nanay Dalisay. Po ako, ma'am. Oo, kailangan makahanap kayo ng trabaho. So, okay, alamin natin kung ano ang opinion. Nananahimik kayo. Kasi alam nyo, parang ano to open and shut case. Baka hindi makabayad ng renta. Sige nga. So, ganito kasi yan madaling mangutang pero mahirap magbayad. Sana kung alam niyo yung sitwasyon nyo, dapat nagkakaroon kayo ng plan B para makabayad kayo sa isang tao. Para hindi na umabot si ate na puksain yung mga gamit nyo at puksain pa yung appearance nyo. Kagaya nga ng sinabi, sa loob ng 5 buwan, nakakabayad naman kahit pa utay-utay. So, sa nangyari sa kanila ngayon, na anuhan sila ng problema, nagkapatong-patong, dagdag pa yung stress na yan na tungkol sa anak niya. So, hindi na sila masyado makakapag-isip ng plan B. Okay. Diba? Consideration na lang talaga. So, harapang tagapayo na tayo, At this day and age, napakadali pa rin sa tao na manghusga sa pisikal, na kaanyuan, di ba? At kung ano pa, yung gender, etc. Paano natin ito mababago sa sarili natin? Okay, unang-una kasi may mga pagkakataon na palagi nating iniisip, ay, ganito ang normal, ganito ang hindi normal. So sometimes, may mga pagkakataon na pag hindi nag-agree isang tao, parang sasabihin, hindi ka nakakaintindi. Ano na ngayon? Nag-evolve na ang panahon. So dapat maintindihan mo. Alam niyo, pagdating sa ganyan, wala naman tayong sinasabing tama or mali. Pero meron tayong magkakaibang opinion. So kung magkakaibang opinion natin, intindihin natin. Kasi yun ang pinaka-importante. Yung maintindihan nyo ang bawat isa para hindi tayo magkakagulo. Kasi kahit ano pang sabihin nyo, talagang may mga pagkakataon na traditional ang ibang tao. Meron ibang tao na yun ang paniniwala. So, re-respetuhin natin ang bawat isa. Ang dami pong pwedeng trabaho. Hindi po pwedeng sabihin natin na nag-a-apply. Kasi pag sinasabi nyo nag-a-apply, imposible na talagang wala hong tatanggap dyan. Dahil lalo po sa panahon ngayon, marami pong pwedeng sabihin trabaho. Ayaw lang nating gawin yung tamang paraan para magsipag tayo. Ayun, okay. Nagka-ideya tuloy ako, kausapin natin yung mga kumpanya, di ba? Para yung mga tao dito makapag-apply. Siyempre, may training din yan. Okay, tingnan natin, So, Pastor Jeff, ano ba ang pwedeng gabay ng lahat kapag nagiging mapanghusga at pakialamera sa buhay ng iba? Ayun. Ang sabi sa Bible, huwag kayong humatol ayon sa panlabas na anyo, kundi humatol kayo na may matuwid na paghahatol. But this verse is saying, let God do His part. Sabi sa Bible, do not take revenge. So, huwag daw tayong kumante because si Lord, pag gumanti ka, si Lord, sige, hands off na ako, gumanti ka na Pero pag si Lord ang gumante at ikaw yung sa tama, mas matindi yung ganti ni Lord. Kaya sabi niya, leave room for my wrath. Magtira ka ng kwarto para sa galit ko. Ito talaga mawawala to kung hindi umabot sa ganitong may chismisang pa and all. Kung magbabayad lang to si Ate Dalisay, tapos na yung kwento. Tama ba, Ate Vanessa? So, I think kaya na nagsimula dahil hindi makabayad and then nagkasiraan na. So, ang akin lang, huwag na tayong nanganak pa yung problema nyo Pinansyal lang ang issue na ngayon. Bigla may moral issue pa ngayon and all. So, siguro Ate Vanessa, pwede mo mapatay yung chismis o kung ano man yung kinakalat niya. Kung mananahimik ka na lang, hayaan mo lang siya. Hayaan mo lang si Lord na lang kung ano. Dahil nakita ko naman, mabait ka, maluwag ka in terms of pagpapalugit. Ikaw naman, Ate Dalisay, bata ka pa. 25 years old ka ba, ate? 50. Okay, so, ang bata, So, kaya mo pa magtrabaho. Dada, may payo ako sa'yo. Ito lang naman. Mas maganda siguro kasi bata pa yun. Again, may anak. Baka makatulong din na hindi ako pabor sa relasyon na gano'n. Yun lang naman. Bilang pastor, okay? It's not my opinion. It's the opinion of it's the truth in the Bible. I'm not after my opinion. So sabi sa Biblia, huwag tayong makiapid. Huwag tayong magsama sa hindi natin asawa. Whether same sex o magkaibang sex. Basta, sabi sa Bible, kung di mag-asawa,
huwag magsama. So, yun lang po yung payo ko. Manahimik lang yung isa, tatahimik tong gulo na to eh. Tatahimik na po. Ginagato ang ampay. Oh. Tingnan mo si Kuya Alan, tahimik. Tingnan mo, ganyan lang yan. Alright? Wapo lang siya. Pogi lang, pogi lang. Alan, sorry nasabihan kitang pangit ka. Kasi ayoko naman kasi Alan na. Sabi nakakayas tao. Kasi may apektado sa akin yung mag-ama ko. Kaya hindi naman tama kasi talaga yung banalan. sa lalaki. Napangit. Ay, asagana na kasi. Ay, pinagpipilitan nyo talaga, ha? Pinagpipilitan. Friend naman tayo na eh. Friends naman kayo. Bakit, Alan, may pagsinta ka ba talaga kay Vanessa? Wala. Wala. Okay. Hindi ako pwede eh. May pamilya na ako. Balag. Attorney Rob, okay, nagkagulo na sila, right? So, sa puntong ito, dapat kaya meron na silang kasulatan. Kunwari, start over tayo, okay? Parang zero ulit lahat, okay? Sabihin natin, pero may utang pa rin, right? Pero yung utang na lang at yung patakaran niya, kailangan malinaw sa kanila na kapag hindi nakabayad ng ganito pa rin, kailangan na talagang ganito po, no, kung papayagan ni Ate Coring, no, tutulungan kayo ng firm ko na gawin kontrata ninyo, no? At kami pa yung magnonotaryo niyan para talagang binding sa inyo lalo, no? Sa inyo po, maganda magkasundo na lang kayo kasi po dahil kahit abogado tayo, hindi po natin gusto na ang lahat ng tao ay nagdedemandahan. Yes. In fact, ito pong face-to-face, no, ay kaalinsunod sa policy ng ating gobyerno, no, na to help resolve disputes. Kaya naman po, ayusin na lamang po yan. Magkakaroon po kayo ng kasulatan. Isoli po yung kinuha ni ate na kagamitan. At kapag hindi ka nakabayad, ate, bibigyan natin ng kapangyarihan si Ate Casera na paalisin ka po sa tinituluyan mo nang wala ng court order. Okay po? So kung okay kayo po doon, tutulungan ho namin kayo. Ayan, maganda. Thank you, Attorney Rob. Ayan, para malinaw. Para hindi ba, pagka talagang hindi makabayad, at least may mapupunta dito kay Vanessa. Tapos, ewan ko, maghanap kayo ng trabaho. Kung hindi, hahanap kayo ng ibang titirhan nyo. Dalisay, ganun talaga yun. Malaman po ang mga binitiwa ng ating harapang tagapayo. Wala pong personalan, katotohanan lang ang aming pinupunto rito. Magkaroon na kaya ng tahimik na buhay sina Dalisay at Vanessa? Abangan ang kasagutan dito po sa Kasera at Nagrerenta sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face. Kami po dito sa face-to-face harapan, inulit-ulit po namin ito na ayaw po namin na namimihasa naman, ano? Pero kami po naniniwala din na kung kami makakatulong sa abot ng makakaya, tutulong po kami. So, una, yung sinasabi nga ni Attorney Rob na bawal daw yung kumukuha ng gamit, isauli na lang po natin siguro, total nasa maayos na kondisyon. Kawawa rin yung kanilang 2 years old na naiinitan dahil walang ventilador. At saka yung marami ng hirap sa buhay, walang mapaglibangan, baka masiraan ng bait. Hindi ba? Pero naintindihan kita ha, naintindihan din kita. Dahil syempre, magkano na? 7,000, no? 3 buwan ang kanilang utang. Ayun. So, ibabalik na sa inyo yung mga gamit. Okay po ba yun? At least, di ba? Ngayon, papadalang kita ng mga gamit pambata. Kasi marami mga anak ko yung pinaglumaan nila. Oo, bigyan ko ng laruan tsaka konting... Babae ba lalaki? Babae. Babae. O, mga gamit ni Pilar, bigay natin sa'yo. Doon naman sa utang niya sa'yo, ako nang bahala sa 5,000. Okay. Yung 5,000, halos nangalahati na yung ano mo, yung utang mo. O anong ibig sabihin nun? Humanap na kayo ng trabaho. Opo. Kailangan po maunti-unti na ninyo dahil madadagdagan na naman ng 1 buwan yan. O, so dumagdag na naman. So kailangan makatulong ka naman dito. Yun lang ang kanilang hanap buhay. Tama ba yun? O sige, o. So ito na ang huling pagkakataon na may sasabihin kayo na masama na hindi maganda ha. Tama na lang. Itikom ang bibig
Pagkatapos focus na lang tayo sa positive. Okay? O total naman, naitulak na namin kayo sa tamang direksyon. Okay ba? Okay ba? Okay, tumayo na kayo dyan. Kailangan magkamayan na. Okay, magkamayan na. Okay, o mga bata. Ayun. O mabuti naman, ha? O sige, o wala nang patutsadahan. Ikaw magsipag ka lang. Tama yung ginagawa mo. Tapos yung anak mo kailangan tapusin ang pag-aaral. Well, una po, ang buhay po kailangan talaga dyan pinaghahandaan. Ito ay pagkakamali ng sobrang dami sa atin. Yung sasabak sa buhay ng pagrerelasyon, magbubuntis, mag-aanak, magrerenta ng bahay kahit walang trabaho, tapos walang plano. Ang buhay po'y pinaplano. Ang buhay kailangan talagang planuhin. Mahirap po yung bahala na. Ayan, si bahala na. Bahala na, walang pambayad. Bahala na, hindi natapos ang pag-aaral. Bahala na, basta mahal kita. Naku, hindi yan umuubra. Diyan na po ang mitya ng pagdating sa dulo ng lubid ay wala ka nang mahahawakan. At dito na ang pangyayaring ang impyerno magsisimula na dito pa lang sa ibabaw ng lupa para sa iyo. Planuhin po natin ang buhay natin. Ito rin ang paraan para makaiwas sa pagkapit sa kasalanan dahil desperado na tayo. At sa lupang ibabaw pa lang, makatamasa na tayo ng kaginhawaang bigay ng kalangitan. Okay, magplano ha, magplano. Kausapin mo ang buong pamilya mo, paano natin ito gagawin, okay? O tapos, bigyan natin ng kaunting pasensya. Alright! Okay, ako po ang inyong pambansang referee Ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Bida. Ako raw may kasalanan kasi hindi raw kami nagkamali, hindi raw kami matatalo. Sinungaling ka! Totoo yan! Kung ano-ano sinasabi mo sa akin. Di ba galing sa bunganga mo? Kailan pa naging chismis ang totoo? Ba't kailangan mo ko sirain? Kung galit ka sa akin, harapin mo ko. Ay, maraming